What's up mga kamalinamnam? Ayan! Nangako ng Mahayhay, Laguna. Naiinip nga ang aking kapatid. Siya daw ay dahilan ko doon ay ano pa nga bang magagawa ko? At dinayo ko na nga at minsan lang naman. Dahil nga napakaulan dito sa Lokban ay nag-aabang kami ng tricycle papuntang palengke dahil wala kaming payong. Hindi na nga muna ako bumibili at baka mawala lang ulit. At ayan, nakasakay na nga kami sa jeep. Nag-text naman yung kapatid ko kung nasa na daw kami. Sinabi ko lang naman namin. Ako pa sinabi on the way na kami. Hindi niya alam. Nakasakay lang namin ng 2 PM. Alis na nga ang jeep at ito namang anak ko ay nakatulog. Antok na pala. Habang nabiyahe nga ay makikita mo din niya ang magandang tanawin. Hindi niya sa bypass road ng Lokban. Sa hinaba-haba nga ng biyahe, nakarating din ng Mahayhay. Akala ko nga din niya sa Mahayhay ay mainit. Ay kung siyang ulan sa Lokban ay ganun din pala dito. Pagdating nga namin dito ay katatapos lang maligo ng kapatid ko, Diyos mio Marimar. At hindi pa kami nakakaalis niyan kasi magmemekos-mekos pa yan ang mukha niya. Mga 1 oras pang maghihintay, akala ko'y ready na ang bakla. Sa wakas, nagsuklay na yan siya. Nag-akit nga siya papuntang simbahan at may bibilin daw siya. Gastos na naman. Sa nung ulan ng aming lakad na ari, Diyos ko. Tingnan mo naman ang aming payong palaban. Kulay orange. Galing yan kay mother. Pag naglalakad nga ay nakita ko ito si kuya, napakaangas ng buhok mo kuya. Siya na po at nakuha kita ng video kay naangasan sa buhok mo po. Pagdating naman namin dito sa may simbahan ay ang daming mabibili ng mga pagkain. Dito yan sa may gilid ng simbahan sa Mahayhay. Di ko alam kung anong event dito. Mapapagastos na naman ng babaeng ito. Maigi pa atang natulog na lang ako sa bahay. Napapili nga din ako ng empanada at masarap naman siya, lalo na yung sauce niya. Kaso nabitin lang ako doon sa laman niya sa loob. Hindi pa sa packs lang. Bumili din muna kami ng price dini habang nag-iisip ng igagastos. Aray. Habang nag-iisip nga ang kapatid ko kung anong kakainin niya, ay dumito muna kami sa tabi. Dahil wala kami mapwestoan at naulan din. Malalayas kasi kung kailang maulan. Dahil nga yung hinahanap nga niyang bibilhan niya ay sarado pa. 5 PM pa daw ang bukas. Ay maghihintay kami dito hanggang 5 PM. Alas 4 pa lang. Tapos nga tinangan niya ako kung gusto ko daw ng takoyaki at ako ililibre niya. It's a miracle! Dahil hindi ko pa nga natitikman yun, sa totoo lang ay pumayag na ako at libre naman. At oo, hindi pa ako nakakatikim ng takoyaki na yan. Ham and cheese yung tinry namin, 55 pesos, ay may 4 na piraso ka na. At eto na nga, nang matikman ko, ay masasabi ko na lang na magkakaiba nga tayo ng taste. Facts lang. Siguro next time yung ibang flavor naman. Dahil nga naiwanan ko ang face towel na dapat ay pamunas ni Rihanna dahil nasa bag ko, Diyos mio. Sa dami ng mga kalimutan ay pamunas pa. At kinapala na nga ng kapatid ko manghingi ng tissue sa Dunkin' Donut. Shoutout sa'yo kuya, salamat sa iyong kabutihang puso. Nili din naman kami ng donut, mga dalawa. At di na rin naman kami nagtagal doon kasi wala kaming pwesto. May nangyaring nakakatawa kaya napauwi na din kami agad. Imbis na lakad ay nakasikal pa kami. Diyos ko dahil napaihi ang mga ate nyo sa salawal dahil sa kakatawa. Uwi nga namin, syempre nagpalit kami agad ng pambaba. Tapos ayun, di namin malimutan ang pangyayari sa simbahan na yun talaga. Nakakahiya. Hanggang pag-uwi ay kwento-kwento namin sa isa't isa kung paano umagos yung sa aming paa. Diyos ko talaga, pag kami ang magkasama. Hindi rin na rin kami nagtagal doon sa kanila. At dahil 6 PM ang last trip pa uwi ng Lokban. Hanggang dito na lang ang Keme Keme Vlog. Bye!